Attorney Claire. Sabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Ah. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina naman po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Oh. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or Hindi, attorney. Natatakpan na ng taba ng mukha niya yung mata niya. Di ba? Oo. Natatakpan na eh. Yung mata ni Sarah. Natatakpan ng taba ng mukha niya. Ito na. Tuloy. ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng Eh, paano papanoorin? Nasasaktan siya. Pag nagkataon, sabi ni Teresita Tan, happy together sila Bongo, Bato at Diggs. Sunog na sunog, sabi ni Iris Joy Ramirez. Si BP, sunog. Oo, nasunog. Siya kay Attorney Claire kahapon, patay. Kita nyo? administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Buitre! Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Oo nga. Hayop ka, Sarah. Kapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na wala nang Pilipinas sa 2028. Mawawala talaga. Kapag nanalo, kakampi nyo. Bakit? Ibebenta nyo sa China to. Diba? Sabi nga naman ni Digong, diba? Gusto nyo, gawin nyo na lang kami probinsya ng China. Talaga mawawala na Pilipinas, kundi ba naman gagatong si Sarah? Yun naman talaga yung gusto nila. Na ang Pilipinas, mga kababayan, ay sakopin na ng China ng bombo. Diba, mga kababayan ko? Ay, nako. Tuloy. Drama, pero walang gawa. Wala namang ginagawa talaga. Sabi nga mga kababayan din eto sabi pa ni Attorney Claire Castro din may card tayo. Ito, Boss Mike. Yan. Sabi dito mga kababayan, kahit ano pong maging numero diyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siyang nagtatrabaho, at ang ilan ay nagbabakasyon lamang. Sabi rito, at ang ilan ay nagbabakasyon lamang, ay hindi po maaaring pasinungalingan ni numan. Putik na yan, di ba? Ang Pangulo, trabaho ng trabaho. Itong baliw na lustay, na Vice Presidente, na si Raulo. Kita nyo, mga kababayan ko, ano bang ginawa niyan? Bilib na bilib kayo sa pagtatanim nila ng isang puno ng kamote. Putik na yan naman, ano ba yan? Di ba? Gawin probinsya ng China, Boss Mike, ang Philippines. Ganyan na mangyayari. Yan naman talaga ang gusto nila di ba, mga kababayan ko? Yan ang sinasabi ko. Di ba? Yung mga banat ng Attorney Claire Castro, mga kababayan, Isa pa, pasok! Good afternoon po. Kasi hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Alam niyo mga kababayan ko, si Sara Duterte hindi iniisip ang sinasabi, no? Kasi nagba-backfire po Bumabalik sa kanya. Kita niyo, sabi ba naman ni Sara na sana daw magkatuluyan silang dalawa ni Pangulong Bongbong. Palibasa gawain niya yung gawaing immoral. 'Di ba? Napatol sa kapwa babae, nakikipagpumpyangan. Ganun ho si Sara Ulo. Pero ninyo yung gawain niya na mga immoral ipapasa sa iba. 'Di ba? Nagpakasal ka sa isang babae daw. Na Na isang Marines, 'di ba? May mga litratong pinakita. Gumawa ng video. Tapos nagpompyangan kayo.
Di ba? Ano, KFC. Oh, ano? O baka naman meron kayong biniling Lido. Oh, ganun ba yan? Ganun ba yan? Oh, baka type mo naman daw, sabi ni Slapchick, si Atty. Claire Castro. Sa bagay, kung susulay ka lang, at saka kasi kay ganda ni Atty. Claire Castro, abay, wala sa kalahati yung ganda. Yung mga trip na trip ni Sarah, yung ganong mukha ni Sulaika. Kung ikukumpara nyo naman mga kababayan, parang pag tinignan nyo, parang isang magandang babae na Atty. Claire Castro at isang Sulaika na bahala na kayo. Eto na. Eto na. Reaksyon po ninyo at meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Yan. Napanood ko po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya sinabi sa Panoorin nyo to panoorin nyo to panoorin nyo. Game! lingwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Sabi ko sa inyo, Jojo Chavez, late ka na naman eh. Hindi mo ako ginising eh. Nako mga kababayan, ang namomutawi sa bunganga at isipan ni Sara Duterte ay puro immoralidad. Yan ang natutunan kay Kibuloy. Oy Sara, wag mong igaya-gaya si Pangulong Bongbong Marcos sa tatay mo at saka kay Kibuloy at kay Pulong. Palibasa yun si Pulong, tatay mo at saka si Kibuloy, na ewan ko baka nabengbang ka ba nun? Diba? Mga kababayan, pare-parehas yung tatlo na yun, oh. Ano ang issue? Ka-emoralan! Idikit nyo pa si Chakit. Diba, mga kababayan ko? Grabe. Arnold Lopez, barubal na si Sara. Wala na! Kung ako, sasabihin ko, ganito Huwag mo kong igaya. Kunyari, ako si Yusik Claire, Yusek, ganito sabihin mo. Kung yung sinasabi niya na immoral, na kami ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkakatuluyan, samantalang may parehas kaming asawa, huwag niya kaming igagaya sa kanyang ama. Oo. Na meron ng mga kabit, meron ng asawa, meron pang mga minumolestya na mga kababaihan. Di ba? At wag niya rin kaming igagaya diyan kay Kibuloy na nagpapalaki ng mga kabataan at kapag ka lumaki na mga kababayan, yung mga pinapalaki sa katawan, doon na ho niya uumpisang molestyahin at bebeng-bangin. Iba rin naman ang estilo, mga kababayan, ni Pulong. Dahil si Pulong, safe yun. Bakit? Lahat ng pokpok dumadaan sa kanya yun. Biruin nyo? Sara, yun ang immoral. Huwag mong igagaya ang Pangulong Bongbong. Matino yun. Loyal kay First Lady. Hindi marunong mambabae. Kagaya ni Jing Martin. Di ba? At saka ni Jay Sales. Hindi mga kaliwete yun. Kayo, kami may ebidensya kay Kibuloy, kaya nakulong, kamanya-kanya. Tatay mo, nakita namin, kita mo, naghiwalay nga ng nanay mo at saka siya. Di ba? Ano nangyari? Pinagpalit kanino sa nanay ni Kitty. Yun ang immoral, Sara. Yung kapatid mo, si Pulong, nananaksak ng ng bugaw. Bakit? Nabigyan yata siya ng may tulo. Kaya galit na galit. Yun ang mga immoral. Yung kuya mong si Pulong may asawa na, kumakasta pa ng mga pokpok dyan sa Davao.
Tama, mga kababayan. Kaya magbubumirang talaga sa kanila eh. Magbibintang ka ng mga ganyan, gusto mo pang idama yung ilan. Diba, Melinda Perez, Happy Valentine's, may pangkapi na ako. Tama ba? Attorney Claire, ganun ang gawin mo. Palag? Wala. Hindi kayo obra dito kay Attorney Claire Castro. Yan ang sinasabi ko kasi, mga kababayan eh. Si Baste, si Basti naman, mga kababayan, kita mo, bangag na bangag silang dalawa ni Ellen Adarna. Pagkabangag, ano mangyayari? Sa palagay mo? Putik na yan. Alam mo na may anak na yan kay doon sa pinsang ko. Sino? Pinsang ko yun, si John Lloyd Cruz. Pinsang ko yun. Kita mo? Abay, binengbang ni John Lloyd Cruz yun Tapos tignan mo, siguro, baka naman magulo ang isip ko, di ba, Argo? Baka naman Oy, Baste, hindi kaya ikaw pa mismo nagbibigay ng droga kay Ellen Adarna, nagtatanong lang ako. Di ba? Hindi kaya ikaw rin ang source ni Ellen Adarna pagdating sa mga drogang hayop ka? Hindi kaya? Nagtatanong lang ako, Utik na yan, Sarah, ikaw, ano naman ang history mo? Di ba ganun ka rin? Isa ka ring immoral. Bakit? Abay, nakikipagpompyangan ka raw, di umano, sa kapwa mo babae. Abay, kinasal ka pa raw eh. Ganyan ang mga immoral, Kita mo si Kitty. Galawang disente ba yon? Putik na yan, mga kababayan. Pagka tinignan nyo si Kitty, nando doon sa dahig, iyak ng iyak eh. Pagdating dito, mga kababayan, sa Pilipinas, magugulat kayo. Pagdating dito, iba na naman ang jowa eh. Hanip, ang lupit. Ang lupit-lupit nyo. Kakaiba yung pamilya nyo. Kaya nga kami nagtataka lang kami, ha? Eto. Nanay ni Kitty, nasan na? Hoy, Hanelet, nagtatanong lang kami. Bigla kang tumahimik, ha? Kasabay niyan. Ipe, nasan ka na? Nagtatanong lang kami, ha? Si Ipe, nawala rin, eh. Asan na kayo? Putik. Mga kababayan ko, ewan ko na lang. Di ba? Uy, thank you nga pala kay Melinda Perez, ha? Maraming salamat po, boss. Amo Panginoon. Gusto nyo ng ganyanan, ha? Ang Pangulo po ay mayroong pamilya. Mapagmahal na asawa. Correct! Mabuting ana. Correct. Po ay may pamilya. So, sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, Ah, ito po ay napakababa correct. bilang babae. Oo nga. Naku attorney, kasi gawain niya siguro. Di ba? Gawain niya siguro, mga kababayan, kaya ganyan ang nasasabi niya. Alam niyo naman ng mga Duterte, lalong-lalo na si Sara, ang gawain niya, abay pinapasa sa iba. Oy, Sara, kung nakikipagpompyamangan ka man sa iba, wag mong igagaya sa iyo si Attorney Claire Castro. Disenteng tao. Putik na yan, tuloy. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications Yan. at mga propagandista, isang hiling. Yan na yung hiling, mga kababayan. Oy, ito na. May hiling na si Attorney Claire na talakay natin to kagabi. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Turuan nyo raw. Paano tuturo yung mga yun? Mas masahol pa yung mga alagad ni Sara Duterte. Kita mo, mura ng mura. Mga kababayan, bastos magsalita. Kita nyo? Ano ituturo nila ron? Mukhang si Sara pa nga nagturo sa kanila. Kita nyo? Lamang lang si Sara kasi itong mga alagad niya hindi naliligo.